Yo, what's up, guys? Welcome to our new episode here at Fedorido Tech YouTube channel. And now, review natin yung bagong gawa na FDT-15. Of course, ito ay isang clone ng sikat na brand ng parametric equalizer. And ito yung loob niya. Kita nyo lahat dyan. Okay. So dito is an option to put, pero ay hindi pa na umabot yung stock ko. So temporary wala muna dyan. And itong video naman ito is to confirm kung tama or nasa tamang frequency ba yung mga nakalagay dito, like here. So dito makikita yung effort natin kung mag-work ba yung ginawa natin na manual tuning or manual testing sa mga frequency na nandito. And pero meron pa rin kasi tayong tinatawag na tolerance with respect sa mga frequency potentiometer na ginagamit. Hindi naman talaga accurate each and every one of this for manufacturing. So meron tayong tolerance na sinasabi. So kung hindi man natin makuha yung exact na frequency na nakalagay dito, at least man lang malapit sa original na nakalagay na label. And also here, as you can see, yung gawa natin is ayan, nakaano na yan, naka full metal. Ayan, full metal. And mga indicators natin, ito temporary lang to. Pangit kasi sa vlog pag walang takip. Coming pa kasi yung original na switch niya, yung design mas malaki kasi konti yun. So here, plano ko rin tong palitan, pero ubusin ko muna yung stocks. Ayan. Ito metal na yan. Grabe yung fluctuation, kuryente. Kumikidlat kasi, umuulan din. As per making this video. Ayan. Lakas no? Okay, let's proceed. Bako pa naman mawala ng kuryente. So yan. So naka full 0.3 yung bandwidth natin. Ayan, nakita naman yan. So dito nasa 50 Hz yung ano natin, yung indicator. Yan, sa label. So dito kita natin nasa 53. So almost there. Ay di pala, ano lang ganito. Ayan, konti. Hirap ang yan. So mga nasa 53, almost there, diba? Okay, let's proceed to 27 Hz. Pero hindi naman talaga ito ginagamit mo. Ilan lang gumagamit dito. Ayan. So nasa 30 Hz. Ayos pa rin. Dito naman 85. Hopefully 85. Ayan. 85 is 89. So almost 90 Hz. Konting pihit sa gitna natin. Ayan. 89.8. Yan talaga. So at least we're there. Almost there. Yung 100 Hz naman. 114
and 110. Yeah, almost there. So ayan, so kaya ang sinasabi ko, actually ngayon ko lang to ngayon ko lang to na test sa frequency. So sabay natin malalaman kung ano talaga yung result nito. Yan. So ayan, next is 1 through 7. Yan, 1 through 7. Hopefully ayun, pumatol siya sa 1. Ito yung 1 to 7 dyan. Yan. Ito naman siya naka sa 140 something ish. Yan. 137. So almost there, diba? Almost there. 200 hertz. 200 hertz. Yeah, 200 hertz. Yan, si 200 hertz ay nasa 214 hertz. Then maximum natin. Maximum nasa 300. Yan. Kaya yan yung sinasabi ko. Pag tama yung value ng potentiometer, kaya may tolerance. Kasi pag nag-full ka, tama naman yung output, diba? 300 hertz full. So every pot meron tolerance yan, every frequency pot. So yan, let's proceed to band 2. So yung mapapansin nyo yung gain ng band 1, maximum niya lang yung bandwidth. Ito yung bandwidth, yung bandwidth. Ayan. So max ng bandwidth nasa 1. Yung ginamit ko na pot dito is log type na invert yata, nakalimutan ko. Ayan. So every pot iba-iba yung response. Ayan. Okay. Ayan siya. Kahit pihitin mo yan max, hindi na talaga mag-iba yan kasi max na. Kung yung original na type ng pot yung ginamit ko dito, dito meron pa yan, yung ganyan. But anyway, it doesn't matter, diba? As long as you have control sa bandwidth, wala tayong problema dyan. Okay. Tsaka gusto ko yung pot na ito. Kasi yung commonly dito na nag-e-effect yung iba. Gusto ko yung pihit lang maliit dito na part is may effect siya. Honestly, yan yung sinadya ko talaga yan. Yung mga naunang model, yun yung original na type of, yung original na values na ginamit. Ito naman is ito yung ginamit ko kasi mas gusto ko. Kita nyo naman sa mga previous videos, which is correct, di ba? Okay, band 2. Makikita nyo dito mas mataas yung gain. Yan. Sinadya ko yan para mas may mapalabas tayo na tigas at saka yung punch. Ito naman original gain lang kasi delikado yung low frequency, yung very low frequency below 50 Hz kapag mataas yung gain, kaya pwede natin i-full dito or ganyan kasi magalaw siya sa speaker. Yan. So dito tayo, so yan, setting dito is 250.
Yan, 250. Center beam. Dito naman is yan yung 250, supposed to be nasa 263. Yan, 260. Yan. So we're there. Yung 500 Hz naman is sa pool 500 Hz. Yan, 500 Hz sa pool yan. Sa ano ko lang sa mouse. Sa pool yan. 1 key. Yan, 1 key. Kita nyo naman yung 1 key, oh. 1 key. And ito yung trip ko. So i-set muna natin yung ito. Ginawa ko talaga to to tell the user na ditong part na ito is very crucial sa setting up ng sound system natin, kasi yung distance between 80, yung increment by 10 Hz is very close, which is true naman. Ay, gusto ko mas at least accurate tayo, at least man lang, di ba? So kung iset natin sa 100 dito, yan, 100. Oh, yan, ando na tayo sa 100. Yan, 100. Nasa ano siya, 116. Yeah, 116. So iba talaga yung pot. Yung nagamit ko na pot, hindi ganito. Iba yung plastic yung ginamit. So most probably iba yung tolerance. Yan, at least I know. Pwede naman ako gumawa for this kind of pots as well. Now next is 90. Dito yung 90. Ayan, 90. So 90. Tingnan nyo yung ano, konting pihit lang, oh. Puk puk. Ayan, 90. Almost there. And okay, 93, 94, okay. 93.8. Next is 80. 82. Yan, 80. Hirap talaga sa mouse. Dito. Sana pumatong. Ay, sana. I hope. Hindi. Sumobra ng konti, oh. Almost there. Okay, nasa okay, 82. Ayan, 82. So yung 100 Hz natin, kung gusto mo makuha using this unit, ayan, 100 Hz, dapat almost to 90. Ayan, or doon na sa 90 kung gusto mo yung 100 Hz. Hindi pa naman doon. Very close. Lampas na naman yan dito. You get the point, diba? So yung frequency between here is very close to one another, kasi 10 Hz lang naman yung difference nila. I will be happy to redo the panel to make it more accurate using this type of pot. Pero mas okay sana kung, anyway, okay na yan. Happy na ako, super happy na ako dyan. Ayun, 60. Ayan, 60 Hz. Ayan, kita yung 60 Hz. Ang layo ng 60 Hz, oh. Ayan. Sa pool.
Ito mas mababa tayo sa original. Yan, obvious naman, mas mababa. Gusto ko kasi mas mababa eh. 55 Hz, which is correct. And the maximum is 1 key. Ayan, sa pole 1 key. Okay. So ito very crucial, gustong gusto ko. Dito na tayo sa taasan natin yung 15 dB, kaya kahit lampasan pa yan, kayang-kaya. Kasi modified tayo, hindi tayo nag-follow sa original. So 150-ish sana. Ayun, I'm so happy. 148.4. Yan, sagad na yan, 148.4. Ayan. So doon tayo sa 250, hopefully 250. Ayan, 250 sana, 250. Ayan. Ayan, kita naman 250 sa pole. So eto naman, sana 200 to. Saan ba yung 200? Hanapin ko muna, teka muna. Eto 200. So yung 200 is nasa 90 degrees. So pag 90 degrees tayo dito, 200 Hz. Ay, wait, 90. Tama ba? Ano na lang, 9 o'clock. Yan. Dito pala is 90, 180, and another 45 degrees. 120. I don't want to do the math. Nasa 9 o'clock. Makuha mo yung 200 Hz. Then yung papunta naman sa 250 dito. So sa pool tayo. The best. Next is itong 485. Holo no, 472.7. Ayan, sagad na yan. So I don't want to go any crucial moment of the time. Ito 9 indicate ko is 912-ish. Dito naman is hindi siya sa pole. I'll try my best para accurate yung mouse natin. Yan. 904. Accurate naman siguro. 904. So very close. Dito 2.4. 2.4 is yes. 2.4. Center ba yan? 2.4. 4.2. Yung mga side ng ganito, hindi mo talaga alam kung dito ba or ganyan. Pero at least alam mo na nasa sa pool. 4.4. Yan, sa pool. So I suggest yung konting pihit. Yan. So 4 kung sa 4 yan 4.3. and yung maximum niya 8 something, 8.4. 8.4. Dito 8.32. Okay, grabe, happy na ko doon. Okay, here. So dito si fifth band and second band is same ng gain. Ayan. Nasa, it is indicated 15 pero nasa 12 dB lang silang dalawa. Ayan. Pwede na mga laparan, diba? Yan, pwede naman yan, You can also cut, diba?
Celas Boost. Pwede siya umabot sa ano, around 13.8 dB. Yan, 13.8ish dB. Ano, pero gusto natin mas accurate yung bandwidth yan dito. 5.2, hopefully sana magpakabait ka. 5.2, yan, 5.3. Ay nako, 5.3. Okay, 2K. Yan, 2K. Yan, kita naman 2K. Ayoko maniwala, gusto ko makita ng sarili ko matcha. Yan, 2K. So 1K. Uy, hindi umabot sa 1K, nasa ano lang, nasa 1.06. Yan, ito. Yan, 1.07. Pero ito 1K talaga. Dito 1.00. Yan. Dito kaya sinasabi 1.06. Okay na yan. Ay, tolerance naman talaga, may ganyan talaga sapat, di ba? Anyway, let's go to 9.5ish. 9.5. Dito yung 9.5. 9.5. Sa full. And yung max 20. Kita naman. So guys, antas na ng video natin. And thank you for watching all the way here sa last part ng video. Ayan. So, ayan yung gawa natin na parametric EQ. So all is manufactured very well. Ito original from Equalizer. Pina-order ko talaga kay boss, and we designed the front panel to fix or to fit. Yan, meron siyang mga alin dyan sa top and the bottom to fit sa casing para dito sa baba. Yun nga lang, kailangan natin mag-hold dito kasi yung ano natin, yung transformer originally is dito yun sa Equalizer na 215 yata. Yan. And here, shout out sa kaibigan ko, kay Boss Francis, na siya mismo yung nag-layout nito. Siya mismo nag-layout. We are just sharing of ideas. Yan. For most of the time, mostly siya yung talaga yung nag-layout nito. And meron tayong tweak, very small, small ideas. For mostly majority of the time, he does all of this sa layout. Binigyan na tayo ng file and nilagyan ng logo yan. Tsaka ito siya rin gumawa. Shoutout Boss Francis. Kung meron kayong order ng parametric equalizer and gusto nyo yung same na quality ng FDT, which is very same sa GVS Electronics, hindi yung GVS store, GVS Electronics ng Capiz, Rojas Capiz. Napin nyo lang si Boss Francis Hasya, tsaka yung kapatid niya si Boss Joseph. And also shout out Boss FLG. Ayan. So it's a wrap up, and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe our channel para umunlad yung munting channel natin. And salamat talaga sa support, guys. Thank you and God bless. To God be all the glory. Bye.